aming maggawa ang maganap sa aming buhay. Kaya patuloy kaming humihingi, nagnanais of more of who you are. Dahil kahit gugulin namin yung buong buhay namin, sa sobrang dakila mo, hindi yun sapat para makilala namin yung buo pangalan mo, yung glory mo. But still, Father, we wanna know you more. We ask for more. And we thank you dahil alam namin na tapat ka at palagi kang handa na ipakilala sa bawat isa sa amin ang lahat ng iyong pangalan. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Are you ready? Handa na po Amen. ba tayong lahat? God is so good. God is so good. Okay. So, there is, sandali. 윤성아, 이거 파워포인트. So today, 어딨어? 맨 아닌데? Today the title is Believe, Believe, Believe in. Ngayon po, ating pong pamagat ay maniwala sa maniwala. Subtitle is Know About. At yung atin naman pong subtitle ay yung alamin yung tungkol sa. It's very familiar words for us. Ito po ay pamilyar sa atin po. But still, our understanding is not so clear about it. Ngunit ang ating pong kaunawaan ay hindi pa ganon kalinaw. Thank you. When I ask you to explain what is believe in Jesus Christ, Kapag tinanong ko po kayo na ipaliwanag ninyo kung ano pong ibig sabihin ng maniwala kay Jesus, it's not easy to explain it. hindi po ito ganun kadali na ipaliwanag. Two matters, believe in Jesus and how to get eternal life. Dalawang bagay po. Una po ay ang maniwala kay Jesus at pangalawa po ay kung paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang It's hanggan. same meaning, Ito po ay parehas na kahulugan. different words. Ngunit magkaibang salita na ginamit. So, you have to answer it by your own. Kailangan mo po itong sagutin ayon sa iyong kaunawaan. What is believe in Jesus Christ? Ano nga po ba ang maniwala kay Jesus? You are saying, I believe in Jesus Christ. At sinasabi mo na ikaw ay naniniwala kay Hesukristo. Do you believe in Jesus Christ? Ikaw ba ay naniniwala kay Hesukristo? But it's not easy to explain. Ngunit hindi po ito madaling ipaliwanag. That's why sometimes we have confusion. Kaya po minsan meron po tayong confusion. Usually, when you accept Jesus Christ, then we said, I believe in Jesus Christ. Madalas po, kapag po tayo ay tumanggap na kay Jesus, sinasabi po natin na tayo ay naniniwala sa Kanya.
So, what we used to pray, Ano po yung madalas nating pinapanalangin? I am sinner, Ako ay makasalanan. I accept Jesus Christ, Tinanggap ko si Jesus Jesus come into my heart at siya ay nanahan sa aking puso to be my Savior and Lord. bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Then we pray in the name of Jesus, Amen. At ako'y nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Then we said, I believe in Jesus Christ. Matapos po noon, sinasabi po natin na tayo po ay naniniwala na kay Hesus Kristo. Totoo ba yun? Hindi. Ha? Totoo ba? Hindi. Totoo. Pero, no understanding correctly. Totoo po, ngunit wala pa po tayong tamang kaunawaan. We said, I believe in Jesus Christ, Sinasabi mo na ikaw ay naniniwala kay Jesus, but I will let you explain it. It's not easy. ngunit pag sinabi ko po na ipaliwanag mo nga, ito po ay hindi madali. So, as long as we believe in Jesus, we have a right to be children of God. At kapag nga po tayo ay tumanggap o naniwala kay Jesus, nagkaroon po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. This verse, actually, John chapter 1:12, believed in Jesus, believed in His name, Dito po sa Juan 1:12, sinasabi po dito na maniwala sa pangalan niya. it's past. Ito po ay nakaraan na. Once you accepted Jesus Christ, everything will be finished. Kapag tinanggap po ba natin si Jesus, lahat po ba ng bagay ay tapos na? So, we don't know when we accepted Jesus Christ, Hindi po natin alam kung kailan nga po ba tayo tumanggap kay Jesus. but it is, as you see, is the past tense. Ngunit ito po, kung makikita po natin, ito po ay nasa past tense o yung salita na nakaraan na. But King James Version is different. Ngunit sa King James na version po ay iba po ito. Believed, NIV, but King James Version, believing in. Ngunit dito po ay believe o nakaraan na. Ngunit doon po ay believing o ibig sabihin maniniwala ka. So, what is different? Past tense, present, continue. Ano po ang pagkakaiba nung nakaraan at yung pangkasalukuyan at pagpapatuloy hanggang sa hinaharap? Still we have one question in same verse, John chapter 1:12. At may katanungan po doon sa King James Version po doon sa John 1:12. The meaning of believe is, as we say, believe, have faith in, trust in, path, I am in trust with. At kung titingnan po natin, ang ibig sabihin po ng maniwala ay magkaroon ka ng pananampalataya sa o magtiwala ka sa at ipagkatiwala mo. Listen carefully. Makinig po tayong mabuti. It's past, NIV. Oh, sorry, NIV is past. Dito po sa NIV, ito po ay nakaraang salita na o nangyari na. Usually what we understood, believe in, is past. Madalas po, lahat ng ating pong naunawaan, ito po ay galing sa nakaraan. So, you accepted, I don't know when, but Jesus Christ, pastly. At tinanggap po na nga po si Jesus, hindi ko po alam kung kailan, pero ito po ay masasabi ko na nakaraan pa. But still, as you see, King James Version is present, continue. At sa King James Version po, ito po ay pangkasalukuyan at panghinaharap. Tuloy-tuloy po. So meaning, when you accepted Jesus Christ, must be continued until today and in a future too. Ibig sabihin po nun, kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, ito po ay patuloy, hindi lamang po sa nakaraan, kundi ngayon at maging sa hinaharap. That's why it's present continuous.
Ang tawag po dito ay present continuous, ibig sabihin po hanggang ngayon at sa susunod pa, tayo po ay naniniwala sa Kanya. Let me explain it so simply and easily. Ganyan ko po ipapaliwanag ng simple. When you married, diba, you will say, I love you. Kapag ikaw po ay nagpakasal, sasabihin mo po na mahal kita. Amen? Yes. Those who are married, I don't know, so many years ago, when you married, you said, what? I love you. At sa mga naikasal na po, hindi ko po alam kung kailan kayo kinasal, pero dati po, sinabi po ninyo sa inyong kabiyak na mahal kita. It's past. Ito po ay sa nakaraan, But still, you have to continue. Sobra. You have to continue love until today, even future too. at ang inyo pong pagmamahalan ay nagsisimula noon, maging hanggang ngayon at sa mga susunod na panahon. When I marry you, I said, I love you then. Now, I don't love her. Then, it's not right. Kung halimbawa po na pinakasalan kita at sinabi ko noon na mahal kita, ngunit ngayon ay hindi na, ito po ay mali. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? That's why when you said, I believe in Jesus Christ, not only that moment, but it must be continued. Kaya po pag sinabi mo na naniniwala ka kay Jesus, hindi lamang po yung araw na tinanggap mo siya, kundi hanggang sa sumusunod na panahon ay naniniwala ko po sa Kanya. When you stop, then it's not correct understanding. Kung ikaw ay huminto na maniwala kay Jesus, ibig sabihin po nun, ang iyong kaunawaan ay mali. That's why, as of now, right now, you have to check. You are continuing what you said before. At kailangan mo pong suriin ngayon kung yung iyong paniniwala noon ay ginagawa mo pa rin ngayon yung iyong paniniwala. Amen. That's why, even Matthew chapter 16, then we said, you are Messiah, meaning Christ. Sa Mateo 16:16 po, sinasabi po dito na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Then, you have to believe in Him as Christ. At kailangan mong maniwala kay Jesus na siya ang Kristo. Then, you have to show the belief in now. At kailangan mong ipakita kung ano yung paniniwala na meron ka ngayon. So, as I told you, usually Christians, I believed long time ago, but now, yeah, that's the question all the time. Sa mga Kristiyano po, sinasabi po na ako'y naniniwala kay Jesus noon. Ngunit ngayon, yun po ang tanong. I will show you another version, what is meaning of believe in. Papakita ko pa po sa inyo yung iba pang version ng believe in. This is what Jesus said. Ito po ang sinabi ni Jesus. We'll read it. Are you ready to read? Amen. Okay, I will see your mouth. He said, go. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. This is how to be His disciple. Ganito po ang paraan kung paano po tayo magiging disipulo o tagasunod ni Jesus. Other word, you how to be children of God. Sa ibang salita po, ito po yung paraan kung paano ka magiging anak ng Diyos. Following verse we read, he said, go. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. Continue. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Today we will talk about only 9:23. Ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay tungkol lamang po sa Lucas 9:23. Next week we will talk about other verses. At sa susunod na linggo po natin tatalakayin yung ibang mga bersikulo.
23 na lang. Okay? Are you with me? Are you with me? Amen. So after this, we'll eat. So patient more. Anyway, so I will put this way. Okay. Then we'll talk about what is the meaning of to be my disciple. Ano nga po ang kahulugan na maging disipulo ni Jesus? Okay, this disciple. Question: why do you want to be his disciple? Tanong po, bakit mo nais na maging tagasunod ni Jesus? All the time, question follows. At madalas po, ang tanong ay kasunod palagi. Why you are here? Same. Ganon din naman po, bakit po tayo narito? Of course, we want to go to heaven. Why not? Siguro po dahil lahat tayo ay gustong makarating sa langit. We want to be saved too. At gusto nating maligtas. Also, we want to be blessed too. At gusto rin po nating mapagpala. Yes, God promised to bless us. Opo, pinangako po ng Diyos na pagpapalain niya tayong mga anak niya. Yes. Also, we have to expect His blessing too. At dapat po nating asahan ang kanyang pagpapala. Actually, why we want to be His disciple is a matter of life and death. At sa totoo po, kung bakit nais nating maging tagasunod ni Jesus, ang magiging kapalit po niyan ay buhay o kamatayan. Disciple meaning learner. Ang ibig sabihin po ng disipulo ay matuto. Learner and follower and be saved. Almost same matters. Sumunod po, maging ligtas, maging believer or maniwala, tumanggap kay Jesus, pagiging anak ng Diyos at makapunta sa langit. But I put very strange word. Ngunit may nilagay po ako dito na medyo bago sa paningin natin na salita. Because salvation, explained in other word, is marriage. Dahil ang kaligtasan po o salvation ay binahagi po ng Biblia sa salitang pakikiisang dibdib o pagpapakasal. Anyway, later on I will explain more. Mamaya po, papaliwanag ko pa po ng mabuti. So we already studied the meaning of the disciple. At napag-aralan nga po natin, ano po ba ang isang disipulo ni Jesus? Anyone wants to be saved, you must do some matters. At siya na nais na maligtas, kailangan mong gawin ang ilang bagay. If you want to marry me, Jesus said, you must do some matters. At sinabi po ni Jesus na kung nais mo akong pakasalan o makaisa, kailangan mong gawin ang ilang bagay. Okay. Deny. So, it's matter of life and death. Ang pagtanggi sa sarili, ito po ay buhay at kamatayan. We heard of it, but it's not come to our heart directly. Narinig na po natin, ngunit hindi pa po natin ito, hindi pa po ito dumarating sa ating puso o lubos na nararamdaman. Anyway, we'll talk about the second sentence. Ngayon naman po, ay atin po pag-aaralan yung pangalawang pangungusap. If you want to be my disciple, you must deny yourself. Kung nais mong maging tagasunod ni Jesus, kailangan mong kalimutan ang ganang iyong sarili. Why do you need to deny yourself? Bakit kailangan mong kalimutan yung mga pansarili mo? Of course, you must deny so that you will be my disciple. At totoo po na kailangan mong kalimutan yung mga pansarili mong nais para ikaw ay maging tagasunod ni Jesus. Actually, this is a problem for us. At ito po yung isa sa pinaka-problema po natin. We want to go to heaven. Gusto po nating lahat na makapasok sa langit. We want to be blessed. Gusto rin po nating pagpalain tayo. But we don't want to deny
ourselves. Ngunit ayaw naman po nating talikuran yung mga gawi natin. Next week, we'll talk about that matter more clearly. At sa susunod na linggo po, mas malinaw po nating pag-uusapan ang tungkol Okay. dito. So, deny, meaning to deny, to disown. Ibig sabihin po ng deny o kalimutan ay atin na pong ibigay, i-reject po natin, Repudiate, anyway. at repudiate. So, when you say deny, you must have to disown your things. Kapag sinabi po na deny, ibig sabihin po nun, atin na pong ibigay yung mga pagmamayari natin sa iba. Disown is not easy for us. At yung tinatawag po na disown o ibigay mo yung mga iyo sa iba ay hindi po madali. Own meaning you have something. Pag sinabi pong own, ibig sabihin po nun, meron kang pinanghahawakan. Disown meaning you give or you give up. At pag sinabi naman pong disown, ibig sabihin po nun, ibinibigay na po natin or ibinababa na po natin yan. You will say, oh, that was mine, but now I'm saying that is not mine. Ibig sabihin din po nun na, ito ay akin, ngunit ngayon sinasabi ko na hindi na ito sa akin. But everybody doesn't want to disown. Ngunit karamihan po sa atin, ayaw po natin ibigay o wag na tayo yung maging may-ari. When I reach out my hands, Kapag po inabot ko yung aking kamay, give me 100. bigyan niyo po ako ng 100 piso. Become bigger amount, it's more harder. At kapag malaki na po yung halaga, ito po ay mas mahirap ng ibigay. Because we have what? Desire to have more. Sapagkat meron po tayong pagnanais na magkaroon pa ng mas marami. Right? You don't want to give something very valuable to the others. Ayaw mo pong magbigay, lalo na kung mahalaga sa'yo yung mga bagay na yun. But Jesus said, if you want to be disciple, you must disown whatever you have. Ngunit sinabi nga po ni Jesus, kung nais mong maging disipulo ko, kailangan mo nang ibigay ang lahat ng meron ka o isurrender mo na. Even Jesus said, disown your life. At kahit pa po yung buhay natin, sinabi po ni Jesus na yung buhay na yan ay isurrender mo. Yun. Ma. At yun nga po ang malaking problema. Even tithes, yes, it's hard for us. Kahit po ang pagbibigay ng ikapo, ito po ay mahirap sa atin. But Jesus only put one condition, how you will be saved is deny. Ngunit sinabi lang po ni Jesus ang isang kondisyon kung paano ka maliligtas ay i-deny mo yung iyong sarili. Other word, disown, what you want to do, don't do that. At sa ibang salita po, yung mga ginagawa mo, yung mga gawin mo, wag mo nang gawin. Why? That's meaning of deny. Bakit po? Yun po ang ibig sabihin na kalimutan mo yung iyong sarili. What you want to do, don't do, but you must do what I told you to do. Kung ano yung gusto mong gawin, ay wag mong gawin. Ngunit gawin mo kung ano ang pinagagawa ng Panginoong Jesus sa'yo. Listen carefully. Makinig po tayong mabuti. When you accept Jesus Christ, you must understand who is Jesus Christ. Kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, dapat mong maunawaan sino ba si Jesus na tinanggap mo. Who is Jesus Christ? Sino po si Jesucristo? If you let me come into your house without recognition what I am, you will make big mistake. Kung halimbawang ako po ay papasok sa iyong tahanan at hindi mo kilala at kung ano ako pumasok sa iyong tahanan, yun po ay malaking pagkakamali. You will check whoever wants to come into your house, you will check them out.
They are good people or bad people. At kung meron pong papasok sa iyong tahanan, titingnan mo po o susuriin mo, ito ba ay mabuting tao o ito ba ay masamang tao? Amen. Amen. That's why when you accept Jesus Christ, meaning let Him come into your heart, you have to know who is Jesus Christ. At kapag inimbitahan mo si Jesus na pumasok sa iyong puso o sa iyong buhay, dapat nauunawaan mo kung sino ba si Jesus na pinapapasok mo. Whoever wants to be my disciple, other word, do you want to accept me? Sa ibang salita po, ng ibig sabihin na ikaw na nais mong maging disipulo ko, ang ibig sabihin po no, sa ibang salita ay, nakikilala mo ba ako? If you will not deny, then whatever you say, I accept you, whatever, become useless. Kung hindi po natin kayang kalimutan yung mga pansarili natin, kung tatanggapin po natin si Jesus sa ating buhay, ito po ay parang baliwala lamang. So, we already accepted Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumanggap na kay Jesus. Amen. We have to know who is Jesus Christ. At kailangan po nating alamin, sino nga ba si Jesus? So Jesus Christ, meaning Jesus is the one who saved the people. At ang kahulugan nga po ng Hesukristo ay ang magliligtas sa sanlibutan. Hindi. Jesus meaning the one who saved His people. Ang ibig sabihin po ng salitang Jesus o pangalan ni Jesus ay magliligtas sa sanlibutan. Then Christo meaning anointed one. At ang Kristo naman po ibig sabihin ay itinalaga ng Diyos. We talk about it several times. At maraming beses na po natin itong napag-usapan. What is the meaning of Christ? Ano po ang kahulugan ng Kristo? Again? Again? Anointed one. Anointed one. Yun po ay ang tinalaga ng Diyos. There are three positions of anointed one in the Old Testament. At meron pong tatlong posisyon yung itinalaga ng Diyos. King. Yes. Three positions. Yun po yung tatlong posisyon. Then, king owns everything. Ang hari po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. You didn't have king in the Philippines. Dahil wala nga pong hari ang Pilipinas, That's why you have no concept, no understanding of king. kaya po wala po tayong alam tungkol sa konsepto ng pagiging hari. So, for example, I'm the king. Halimbawa po, ako yung hari. This is my territory of kingdom. At ito po yung aking pagmamay-ari. So you are my people. At kayo po ang aking mga tauhan. When I say my people, meaning you are mine. Kapag sinabi po na ikaw ay aking mamamayan, ibig sabihin po nun, ikaw ay akin o ako ang may-ari sa'yo. King owns everything under this ground, upper the ground, even sky, that's honor. Ang hari po ang may-ari ng itong tinatapakan po natin, maging sa kailaliman at hanggang doon sa kaitaasan, yun po ang kanyang pagmamay-ari. When you recognize me as a king, meaning you are belong to me. At kapag kinilala mo ako na ako ang iyong hari, ibig sabihin nun, ikaw ay pagmamay-ari ko. So, meaning of you belong to me means whatever you have, your family, your children, your house, whatever, that's mine. Pag sinabi po na ikaw ay pagmamay-ari ko, ibig sabihin po nun, ikaw, yung buong mong pamilya, maging mga anak mo, maging ang tahanan mo, at lahat ng meron ka, akin yan. It's not easy to say you are my king. At hindi po ganong kadaling sabihin kay Jesus na ikaw ang aking hari. When you say you are my king, meaning whatever you have will transfer to the king. At kapag sinabi mo po na
siya yung iyong hari, ibig sabihin po, lahat ng meron ka ay ibinibigay mo na sa Kanya. That is correct explanation. Yun po ang tamang kapaliwanagan. Either believer or non-believer, whatever, that's his. At kahit pa po ikaw ay sumasampalataya o hindi ka sumasampalataya, lahat po kayo ay sa Diyos. He is honor everything. Siya nga po ang may-ari ng lahat. Why? Bakit po? He is creator. Sapagat siya po yung lumikha o manlilikha. When I made this pulpito, it's mine. Kung itong pulpito po na to ay ginawa ko, ibig sabihin ito ay sa akin. Why? I'm the one made it. Bakit po? Sapagkat ako yung gumawa nito. He is the one created everything. That's why he is honored as creator. At dahil nga po siya yung manlilikha at lumikha ng lahat ng bagay, ibig sabihin po no, lahat ng meron dito ay sa Kanya. God said what? Let there be light. Ano po ang sinabi ng Diyos? Magkaroon ng liwanag. Amen. There was light. Yun po yung Kanyang ginawa. No, that's why he created everything. Kaya nga po, nilikha niya ang lahat ng bagay. That's why I said, even unbeliever, you believers also, everything his. Kaya ako po sinasabi na kahit pa po kayo at mga hindi sumasampalataya ay sa Diyos. When you accept me, Jesus said, you must know what is relationship you and I. Kung ikaw ay naniniwala sa akin at tinanggap mo ako sa Jesus sa ating buhay, kailangan mong maunawaan ano yung relasyon mo sa pagitan ni Jesus at ikaw. Without knowing relationship, whatever you said, it will go wrong way. At kahit ano pa po yung iyong sabihin, kung wala pong relasyon sa pagitan mo at ni Jesus, ikaw ay mapupunta lamang sa maling daan. It's so easy, I accept you, Jesus, to be my King and my Savior. Napakadali pong sabihin na tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang tagapagligtas at aking Panginoon. Without this correct understanding, that's why so many Christians, they have no power in the world. Kaya po karamihan sa mga Kristiyano ay wala pong kapangyarihan na kumilos dito po sa mundo. We accepted Jesus Christ. Tinanggap po natin si Jesus. Amen. Then, now we understood what we have to do. At ngayon po, nauunawaan natin kung ano ang dapat nating gawin. You accepted Jesus Christ. Tinanggap mo si Jesus, You will not do what you have to do. Whatever you accepted become useless. ngunit hindi mo naman gagawin yung ipinagagawa sa iyo ni Jesus, ano man yung sinabi mo o tinanggap mo ay baliwala lamang. Amen. That's why when you understood it, that's whether you like it or not, you have to deny yourself. Kaya nga po kung naunawaan mo na at kung ito po ay gagawin mo, ayaw mo man o sa gusto, kailangan mo pong gawin. If I let you have 10 million each, Kung halimbawa po, bigyan ko kayo ng tig sa 10 milyon so I gave you 10 million each. at bawat isa ay tumanggap ng 10 milyon, So who is the owner? sino po ang may-ari? You or me? Ikaw ba o ako? Who? Sino po ang may-ari? I said, burn that 10 million now. O pag sinabi ko po na sunugin mo yung 10 milyon ngayon, What will you do? Yes or no? anong gagawin mo po? You cannot say sayang. Hindi mo po pwedeng sabihin na sayang That's all order of owner. dahil yun po ang utos ng may-ari. That's why you cannot do whatever you want to do. Kaya ibig sabihin po noon, hindi mo pwedeng gawin kung ano lang yung gusto mong gawin. That's what we call kingship. Yun po ang tinatawag nating pagiging hari. What I said?
kingship pagiging hari, or lordship. o pagiging Panginoon. Meaning, you are the owner of everything. Ibig sabihin po nun, ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. This understanding is so weak for the Christians. Ito pong kaunawaan natin tungkol sa pagiging Panginoon o pagiging hari ay napakahina. That's why they have struggling to bring their tithes. Kaya po, meron pa rin po silang, wala po silang kapayapaan na dalhin yung buong ikapo. That's why I said, if you will not bring the tithes to the king, then your relationship with God and you is not yet settled. Kaya po kung hindi po natin gagawin na dalhin yung ating ikapo, yung relasyon po ninyo sa Diyos at ikaw ay hindi pa po maayos. Amen po ba? You don't bring the tithes, then even though you said, I am saved, I am child of God, whatever, God will say, I don't know you. At kahit pa po sabihin mo na ikaw ay ligtas at ikaw ay anak ng Diyos, kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya, sa sinasabi niya, at sasabihin niya po sa iyo na hindi kita nakikilala. That's why understanding of deny is so important for the Christians. Kaya po, ang maunawaan yung salitang deny o kalimutan ng ganang iyong sarili ay napakahalaga. We said, Jesus, you are my king. Sinasabi po natin na, Jesus, ikaw ang aking hari. But we didn't understand what is the meaning of king. Ngunit hindi naman po natin nauunawaan ang kahulugan ng pagiging hari ni Jesus. Now we understood. That's why we must correct our wrong life. Ngayon po ay naunawaan na po natin kung paano ang gagawin po natin ay ituwid natin yung maling buhay na meron po tayo. Last week, I told you, this Romans chapter 8:13. Nakaraan linggo po, ito po ay binanggit ko, yung Roma 8:13. If you live according to the flesh, you will die. Kung ikaw ay mamumuhay na sumusunod sa pitan ng laman, ikaw ay mamamatay. Other word, whatever you want to do, you will die. Ibig sabihin po nun, kung ano man yung gusto mong gawin ayon sa iyong sariling kagustuhan, ikaw ay mamamatay. Why? You call me king, then you do what you want to do. Ibig sabihin po nun, tinatawag mo akong hari, ngunit ang ginagawa mo naman o sinusunod mo naman ay ang iyong sarili. That's why it's so important to know deny. Kaya po napakahalaga na maunawaan yung salitang deny. Then Jesus said, you do this matter, but you must not do that matter. At sinabi nga po ni Jesus na, ito yung gawin mo, wag mong gawin yan. By the Spirit, meaning by the order of Jesus, when you follow, then you will live. Sa pamamagitan po ng Espiritu, kung ano po yung iyong pinamumuhay o naunawaan, yun po yung iyong ipamuhay. It's not easy to do. At hindi po ito madaling gawin. Okay. That's how we can check you deny or not. Paano po natin masusuri kung dininay po natin yung ating mga sarili? You follow His order or not? Sinunod mo ba yung utos ni Jesus o hindi? You said your own reasons why you will not follow. Sinasabi mo na meron kang sariling dahilan kaya ka hindi makasunod. Then you understood it, then you will live according to what you understood. We call it take what? Oy. Wala, okay. And take up their cross. At nung naunawaan mo nga po, ang ginawa mo ay sumunod ka na. At ang tawag po dito ay pasanin mo ang iyong krus araw-araw. What is your cross? Ano po yung iyong krus na papasanin? Understanding of deny. Yung po ay ang tamang kaunawaan ng deny yourself. He is your king. You are belong to Him. You have to submit to Him all the time.
na siya yung hari mo, si Jesus, kaya kailangan mong sumunod sa Kanya palagi. As I told you, it's not once you believed in. At katulad nga po na sinabi ko, hindi ka lamang isang beses na naniwala kay Jesus. Believe in, as you see King James Version, present continuous. At kung maalala po natin sa King James Version po doon ay sinabi na hindi lamang po isang beses kundi ngayon at patuloy po tayong maniniwala sa Kanya. That's why you cannot do whatever you want to do. Kaya nga po, hindi po tayo pwedeng gumawa ng ayon lamang sa sarili natin. That is contract. Ito po ay kontrata o kasunduan. That's how God will judge you. At ganoon po tayo hahatulan ng Diyos. His law is so clear. Ang kanya pong batas ay maliwanag. You accepted me as king. Tinanggap mo ako bilang iyong hari. Did you follow my order or you did what you want to do? Sinunod mo ba yung utos ko o ginawa mo kung ano yung gusto mo? That's why be careful to say, Jesus, you are my king. Kaya po, maging maingat po tayo na tawagin natin si Jesus na ating hari. You must deny it. Kailangan niyo pong i-deny ang inyong sarili. So, I will go back to the first sentence. Babalik po ako doon sa unang salita. As I told you, one of meaning of to be disciple is to marry Jesus. At katulad po na sinabi ko kanina na isa po sa kahulugan ng pagiging tagasunod o disipulo ni Jesus ay ang pakasalan si Jesus o makaisa siya. Jesus said, do you want to marry me? Sinabi po ni Jesus na nais mo ba akong makaisang dibdib o pakasalan? Okay, I will move it. Okay. Okay, there. Then, also move Mary. Yan po, inusod ko po yung marry Jesus. Okay, we read the first sentence. Whoever wants to marry Jesus, Basahin po natin, whoever wants to marry Jesus, then you must deny. must deny themselves. Deny. So, what is the meaning of deny in marriage? Ano nga pong ibig sabihin na kalimutan mo yung iyong sarili? We are what? What? What is our identity before? Ano nga po ba tayo? Ano po ang ibig sabihin ng deny and marriage? Ano po tayo noon? We were sinner. Tayo po ay mga makasalanan We were adulterer. at tayo nga po ay mga ngalunya. We all the time commit sin only. At ang ginagawa lang po natin ay magkasala. That's what do you call it? I forgot. That's the source of original sin. At yun po yung pinaka-pinagkukunan ng tinatawag na kasalanan. Maybe some of you already know. Anyway, please understand me. Memory gap. Anyway. So, what we want to do is adultery. Kung kailangan po nating gawin ay Adultery. yung ating pong pangangalunya, yun po yung ginagawa natin noon. Even married couple, Kahit pa po sa mag-asawa na, men, when they saw the beautiful girls, they are thinking about other matter. at kapag ang asawang lalaki nga po ay nakakita ng magandang babae, ang kanila pong isip ay may laman na. That's what we call it instinct. Yung po ay tinatawag na instinct. It's from nature desire. Ito po ay galing doon sa tinatawag na natural na pita ng laman. That's why when you marry me, you must deny. Kaya nga po kapag nakaisang dibdib natin si Jesus o pinakasalan natin siya, kailangan mong itanggi yung iyong nasa o yung iyong I sarili. know what you want to do. Alam ko kung ano yung gusto mong gawin. That adultery. Yung tinatawag na pangungalunya. But don't do that. Ngunit huwag mong gawin yan. If you will do, then our marriage will be broken up. At kapag ginawa mo yan, yung ating pagpapakasal ay masisira. That's why don't do
what you want to do. Kaya po sinasabi sa atin na huwag mong gawin kung ano lang yung gusto mong gawin. That's why still you couples living together. At mga mag-asawa po, magkasama po kayong namumuhay. Amen. If after your marriage, whatever you want to do, you will do, you cannot live together. Kapag tapos ninyong ikasal at kung kayo ay mamumuhay ng kanya-kanya, yung inyong pag-iisang dibdib o pagpapakasal ay masisira. That's why during the wedding, they confess each other. Kaya po habang kinakasal sila po ay nangangako sa isa't They isa owe each other. na pagmamayari na nila yung isa't I isa. will love you until we'll die. Mamahiling kita hanggang sa kamatayan. Yet you have instinct to commit adultery. Ngunit meron ka nga instinct na gumawa ng pangangalunya. So you deny yourself for marriage life. Ang gagawin mo naman po ay i-deny mo yung iyong sarili para manatili yung inyong magandang samahan. That must be same in belief in Jesus. Yun po ay kaparehas ng ating paniniwala kay Jesus. What is title for today? Ano nga po yung pamagat ngayong araw? What is subtitle? Ano po yung subtitle? What is subtitle? Know about. Know about. Why is so important believe in and know? Ano po yung kahalagahan ng paniniwala sa at yung know about? So, as I told you, how we can check, deny or not? At katulad po na sinabi ko, paano po natin masusuri kung atin pong idininay na yung ating mga sarili? If you do whatever you want to do, still you didn't deny. At kung ikaw ay kumilos at ikaw ay gumawa ng ayon sa iyong sarili o kagustuhan lamang, ibig sabihin po noon, hindi ka pa nag-deny sa iyong sarili. If you will not do what you want to do, then you will do what He asks you to do, deny. Ngunit kapag hindi mo na ginawa yung mga gusto mo lamang at ang ginawa mo naman ay kung ano yung nais ng Diyos, ibig sabihin po noon, dininay mo na ang iyong sarili. That's why the checklist of His disciple or not. Kaya nga po yung tinatawag na pagsusuri para sa pagiging disipulo is deny. ay deny yourself or deny. Yeah. Remember what is your relationship with Jesus, then you live on your understanding. At alalahanin po natin kung ano yung relasyon na meron tayo kay Jesus at kung ano po yung ating naunawaan, yun po yung ating ipamuhay. That is our cross. Yun po yung tinatawag na krus ng ating Then buhay. when you deny, Galatians 2:20 could be applied in your faith. At kapag ikaw nga po ay hindi na sumunod sa iyong kagustuhan, yung Galatia 2:20, ito po ay mai-apply natin sa ating pananampalataya. What is Galatians 2:20? I have been crucified. I have been crucified with Christ. Na ako ay Meaning- naipako na kay Jesus. I deny, I die. Ibig sabihin po no, na ako ay namatay kasama ni Jesus. I have my own, but I will not do what I want to do. Meron akong sariling akin, ngunit hindi ko gagawin yung sarili ko, kundi susundin ko si Jesus. That is our cross. Yun po yung ating krus. If you don't have your cross, still you are not child of God. At kung wala ka pa ng tinatawag na krus, ibig sabihin nun, hindi ka pa anak ng Diyos. Bible says what? Cross daily. Carry the cross daily. Ano ba ang sabi ng Biblia? Atin pong pasanin yung krus natin araw-araw. Meaning, don't forget. Ibig sabihin po na huwag po nating kalimutan. Whatever you do, check first. You cross carry or not. Carry the cross or not. At atin pong suriin na kapag gumagawa po tayo po ba, pasan-pasan natin yung krus na meron tayo? So everybody say, I believe in Jesus Christ. At lahat nga po ay sinasabi na naniniwala ako kay Jesus. Some are
only know about. Ngunit karamihan po ay ibig sabihin po nun, alam lang nila. Meaning, knowing who is Jesus Christ, what I am, then didn't deny, is know about. Ang ibig sabihin po nun ay ang kilala si Jesus, ngunit hindi naman po dinideny ang sarili. Yun po ay know about o alam lang. Not only knowing, but you deny yourself, then we call it believe in. Hindi lamang po naunawaan natin, ngunit sabi nga po, dinideny din natin yung ating sarili. Ibig sabihin nun, naniniwala po tayo kay Jesus. For example, you bought medicine for your illness, Halimbawa po, bumili ka ng gamot para sa iyong sakit. okay? You know that medicine is good for your illness. At alam mo na yung gamot na yon ay makakabuti para sa iyong karamdaman. You bought it, but you didn't take it. Binili mo yon, ngunit hindi mo naman ininom. No affection of medicine. Wala pong epekto yung gamot. Know about. Alam mo lang na makakagaling yon para sa iyo o makakabuti. Believe in, you bought medicine, Ngunit yung believe in o maniwala kay Jesus, bumili ka ng gamot also you take medicine. at ininom mo yung gamot. That's why boundary is denied. Yun po, ang naging boundary po o pagitan ay yung pagdi-deny. Amen po ba? Amen po ba? That's why Jesus said, not me, you have to deny yourself. Sinabi po ni Jesus na i-deny mo yung iyong sarili. Hindi po ako ang nagsabi. Know about, no affection, no working. Kung alam mo lang na si Jesus, na naniniwala ka sa Kanya, pero hindi mo naman dininay yung iyong sarili, wala po yung epekto sa iyong buhay. This medicine I paid, but I didn't take. Ito nga gamot na to, binayaran ko, pero hindi ko naman ininom. Jesus died for my sin. Si Jesus ay namatay sa aking kasalanan. If I will accept Jesus Christ, I will go to heaven. Kapag tinanggap ko si Jesus, makakapunta ako sa langit. But no deny, Ngunit hindi mo naman kinalimutan yung ganang iyong sarili. nothing will happen. Wala pong magiging pagbabago sa buhay mo. That's why we read Luke chapter 9:23. They said, go. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. One verse, Jesus said only how to be his disciple. Isa lamang pong salita yung sinabi ni Jesus para po tayo ay maging tagasunod niya. Then this is matter of what? Life and death. At itong pong bagay na ito ay ang kapalit po nito ay buhay at kamatayan. That's why deny is the key word still. At yung deny po ang pinakasusi sa lahat ng ito. Then, other one. If you will gain whole world, then you will lose your life. No advantage for you. Kung halimbawa po na magkaroon ka ng lahat ng bagay dito sa mundo, ngunit mawawala naman sa iyo ang iyong buhay, ano yung kapakinabangan nito sa iyo? So next week, we'll talk about this matter. Certainly, the word deny. At sa susunod na linggo po, pag-uusapan po natin ng konti ulit itong salitang deny. Are you blessed from the word of God? Kayo po ba ay napagpala sa salita ng Diyos? I am also so happy to share this message for the glory of God. At ako po ay nagagalak na ibahagi ito sa inyo para po sa kapurihan ng ating Diyos. Amen. Let us all stand, then we will give Him glory. Po ay magsitayo na at bigyan po natin ng pasasalamat ang ating Diyos. Title for today is Believe In. Ang pamagat po ngayong araw ay ang maniwala kay Jesus. Subtitle is Know About. At subtitle po ay alam lang. You already check your life. Ngayon po, nasuri natin ang ating buhay. You denied or not, that is important. Kung dininay mo yung sarili mo o hindi, yun po ay mahalaga. We want to give glory to our Father through shouting.
Bigyan po natin ng papurit, pasasalamat ang ating Ama sa pamamagitan ng pagsigaw. Are you ready to shout? Handa na po ba tayong lahat? Let us shout hallelujah! Yeah, Father! Father! Yeah, Karayo! Karayo! Father, we thank you! Thank you for you! For my yeah, Kara! Yeah, Karaya! Yeah, Karaya! Hallelujah! 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 Yeah, Karaya! Father, Karaya! Yeah, Karaya! Yeah, Karaya! Yeah, Karaya! Yeah, Karaya! Hallelujah! 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 For your presence, thank you for your love, thank you for your word this morning. Hallelujah. Your word is light. That's why, Father, darkness will flee away. Hallelujah. Now, Father, we know how we could be your children. Hallelujah. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior and King, the love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secured in your love. The fellowship of Holy Spirit, the one will remind us we must carry our cross daily and follow Jesus. Be with you from now never to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. 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 Okay, you may be seated. Will Coron, Yunso and Joy. Last, March 8. Okay. Okay. Turn around. Okay, bow. 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 인사드리고. Still naughty. Married na pero still naughty. So, this is how. Okay? Yun lang. Tatulong. Class. Okay? Okay. So, thank you. You might. After this, we have something to eat. Thank you. Announcement. Po, announcement muna po bago po tayo kumain. No po. So, purihin po ang salita ng Diyos ngayong umaga. No po, announcement po natin. Siyempre po yung Lord's Day natin, alas 8 ng umaga. Nagsisimula po yan. So, hanggat maaari po, maaga po tayo para masimulan po natin. At siyempre po, mag-invite po tayo na makakilala po natin. Para ganun din naman, makabahagi po sila sa salita ng Diyos na tinatanggap po natin linggo-linggo. No po.
At yung atin naman po nga gawain araw-araw, Monday to Friday po yan, 6:30 ng umaga. Meron po tayong panalangin dito po sa ating sambayan. So sa mga kapatid po natin, inaanyayahan po namin kayo na dumalo, 6:30 po yan ng umaga. At yung atin naman pong prayer meeting, ganun din po. Every Wednesday naman po ito. So alas 3 po yan ng hapon. So meron pong konting pagbabalik tanaw doon po sa ating mensahe pag linggo, no po. And then, yung ating pong gawain pagkatapos po nito ay para sa mga kids, mga kabataan, kids, no po, na habang bata pa po sila makakilala sa Diyos. So, dalhin po natin dito sa ating sambahayan kasi may gawain po tayo para sa kanila. So, 10:30 po yan ng umaga. At para sa mga kabataan naman po na dalaga at binata, single, no po. So, sabi po, 1:30 ng hapon. So, meron din po silang gawain. So, imbitahan po natin sila, yung mga kaibigan natin, kaklase, lalo na yung malapit lamang po sa atin. At yung atin naman pong Encounter God Fellowship, so ito po ay 7:30 ng gabi, every last Friday of the month. So, kada huling, Friday, yun po yung gawain natin. So, ngayong Friday, magkita-kita po tayo dito. 7:30 ng gabi, lalo na sa malalapit, kaway-kaway. 7:30 po yan ng gabi, no po, ngayong Friday. So, salamat po kami sa nagdadala na isang dakot na bigas, na po. So, maraming salamat po sa patuloy nagdadala dahil malaking tulong po yan sa ating mga kapatid, no po. So, yun lamang po. At sabi nga po, may inihanda po tayo para sa bagong kasal. No po, pagkain po yun, lunch na, early lunch para po sa atin. Yung po ay galing po dun sa mag-asawa. No po. So, enjoy po na ito